Ama naming Yahuwa, dakila't makapangyarihan naming Diyos sa langit, purihin at luwalhati ng banal mong pangalan. Sinasamba ka namin na iyong mga alipin. Narito, natitipon kami, iisa ang aming pag-asa, iisa ang aming layunit hangarin. Ikaw ay madulutan ng ibayong kaluwalhatian, kapurihang marapat sa iyong dakilang pangalan. Saan man kami naroroon, o aming Yahuwa, umaasa kami na sa pagsambang ito, pararanasan namin ang iyong Espiritu, ang iyong pagsama, sapagkat dito kami napapanatag, dito kami nakararanas ng tunay na kapahingahan. Sa piling mo, O Aba, kaya po ang aming pakisuyo, halika po sa aming mga pagtitipon. Dalawin mo kami isa-isa, bawat sambahayan na natitipon po ngayon. Basbasan mo kami, sapagkat kailangan namin ng pagpapalakas mo. Dumaraan ang iyong mga lingkod sa maraming iba't ibang suliranin, pagsubok ng buhay, pagsubok sa bawat sambahayan, sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Humihiling kami ng kasagutan, O aming Yahuwa. Nandiyan din ang mga lingkod mo dumaranas ng mga karamdaman. Sa iyong banal na pangalang Yahuwa, humihiling kami ng kagalingan, O Aba. Maibsan ang aming mga paghihirap. Magpatuloy kami sa aming ginagawang mga paglilingkod at paglalakbay. Mag-aaral kami ng iyong mga katotohanan. Hiling namin, buksan ang aming puso
ang aming pangunawa na aming lubos na maunawa ng katwiran at kalooban mo upang siyang lagi naming dalhin sa buhay na ito. Saan man kami makarating, anuman aming kaharaping pagsubok, kahirapan ng buhay, mananatili ang aming pagtatapat, ang aming pagsunod, pagpupuri, pagluwalhati sa iyong pangalan. Panginoong Yahushua, malapit ka na po bang bumalik, Panginoon? Na itatanong namin ito sapagkat nananabik ang iyong mga lingkod sa iyong pagdating. Panginoon, hinihiling po namin, tulungan mo kami maghanda araw-araw ng aming buhay. Sapagkat ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Tulungan mo kami, laging maitoon ang aming mga paningin, ang aming puso sa iyo. Magpatuloy kami sa aming pagsunod, pagtatapat sa iyo hanggang bukas. Kilapit lagi ang aming panalangin sa Ama. Muli, mapatawad kami sa marami naming pagkukulang at marami naming mga kalapastanganan. Aba, muli hinihiling namin, basbasan ng mga sinimpang handog ng iyong mga lingkod, magamit sa kanyang mga banal na kaukulan, paluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Hinihiling po namin muli ang lahat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yahushua. Amen. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Papuri at pasasalamat. Alay muli natin sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Pagkat muli tayo natipon para tumuklas muli ng kaalaman, karunungan, buhat po sa kanila. Ang paksa ng leksyon natin pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay kabisahin ang kasulatan. Marahil po ay magtataka o magtatanong ang ilan sa atin, sino naman po kaya ang makakabisa ng banal na kasulatan? Parang imposible naman po yata yan, kapatid. Well, kung ang ating pong tinutukoy na pagkabisa ng kasulatan ay yung word for word or yung verbatim, ay maaring imposible nga po ito, mga mahal na kapatid. Pero alam niyo po ba na mayroong mga pangkatin ng relihiyon ngayon? Gaya na lang po halimbawa ng mga Muslim, ipinagmamalaki po nila na mayroon po silang miyembro na memoryado po yung kanilang tinatawag na Quran from cover to cover. Na kahit nga po daw mawala yung aklat nila, kaya pa rin nila mag-reproduce. At ito po ay nagagawa daw po nila sapagkat para sa kanila, ito ay nakapagpapatibay at nakapagpapalalim ng kanilang pananampalataya. Pero mga kapatid, hindi namin to sinasabi sa inyo para gawin din natin yung ginawa nilang mamemorya, yung kasulatan from cover to cover. Nais lang po namin ipabatid ang mabuting dulot ng pagkabisa ng kasulatan sa bawat isa po sa atin. Pero bagaman po alam natin na mabubuting dulot ng pagkabisa ng kasulatan, dahil alam naman po natin na kahit sa panahon po natin, meron ding mga tagasunod ng Panginoong Yahusha na kabisado rin yung ilang mga mahalagang talata ng Biblia. Pero mahalagang malaman po natin, mga kapatid, na hindi po kasiguruhan na nauunawaan natin
ang kasulatan kapag memoryado natin. Dapat po ay inuunawa talaga natin lubos. Nauunawaan natin yung konteksto ng bawat talata at pahayag ng Biblia natin pong binabasa. Dahil kung atin pong titingnan, yung kahulugan po talaga ng kabisahin o sa Ingles ay to memorize, hindi lang po ito basta makabisa word for word yung kasulatan. Kailangan po ay inuunawa ito at nalalaman o nauunawaan sa puso. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, para makabisa natin ang kasulatan, ay dapat po mag-aral natin o mabuti natin o ating pag-aralang mabuti ang banal na kasulatan na siyang unang hakbang para ating pong makabisa ang kasulatan. Ngayon, mga kapatid, ano po ba ang naidudulot sa atin ng masusing pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Yahuwah? Mag-umpisa po tayo ng pagbasa. Dito po sa aklat ng Salmo, uh, 119, talatang 11, ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ano po, mga kapatid, ang naidudulot ng masusi o pag-aaral ng ating Panginoong, pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Yahuwah? Makaiiwas po tayo sa pagkakasala. Napakahalaga po niyan bago po tayo makaunawa ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil alam po natin ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay, di po ba? Kapag po tayo nasa kasalanan, ibig sabihin, hiwalay sa atin ang ating Panginoong Yahuwah. Wala sa atin yung Espiritu Santo. Kaya hindi po natin talaga mauunawaan ang mga salita ng ating Panginoong Yahuwah sa ating mga puso. E paano po ba tayo makapag-iimbak ng salita sa ating mga puso? Gaya na nga po ng ating nabanggit kanina, kailangan po muna nating pag-aralang mabuti ang mga salita ng Diyos. Ito po ang tanong, mga kapatid. Paano po ba yung tamang paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Dapat po ay ating pong nilalasap na mabuti ang bawat butil ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil alam po natin yung pagkain, yung salita ng Diyos, ay katumbas din ito, katulad din po ito ng pagkain natin kinakain sa araw-araw, di po ba? Paano po ba tayo kumakain, mga kapatid? Kailangan po ba bilis-bilis tayo kumakain? Aba, hindi po. Pagka ganun, may empacho tayo niyan. Hasakit yung tiyan natin. Kailangan dahan-dahan. Nilalasap po natin yung pagkain na ating tinatanggap. Doon po nagkakaroon ng halaga yung pagkain na ating tinatanggap. Kaya ganyan po dapat din yung ating pagturing sa salita ng ating Panginoong Yahuwah. Huwag din po nating kasanayan na kaya lamang tayo magbabasa o magbabasa ng Biblia ay dahil nape-pressure lang tayo na kailangan matapos kong basahin itong aklat na ito, ang kapitulong ito. O di kaya naman, kung gusto natin pag tayo magbabasa ng Biblia, isinasabay natin sa panonood halimbawa ng TV, panonood ng Netflix, na wala pong masama doon. Pero kailangan, mga kapatid, ay ating pinaglalaanan talaga ng panahon ang pagbabasa ng Biblia. Dapat nagseset po tayo ng oras. Ihahanda natin ating sarili, ang ating puso. Pero minsan, kung magiging totoo lang po tayo sa ating mga sarili, dumadaan din yung oras na nawawalan tayo ng oras. Nawalan tayo ng oras sa pagbabasa. Kuminsan nga po ay parang naboboard tayo sa pagbabasa. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung bakit nangyayari po yun? Kasi po nakakalimutan natin na ang Biblia ay isang buhay na aklat, mga kapatid, na nangungusap po sa bawat individual na level. Kaya nga, di po ba halimbawa, pag may nakikita tayo na mga tao na nagbabasa ng mga inspiring books, di ba parang willing-willing sila sa pagbabasa. Hindi sila nabobore. Kasi yung aklat talaga nakikita nila na nangungusap sa kanila yung aklat na, yung paboritong aklat na kanilang binabasa. Yung mga kapatid, mas higit pa po doon ang Biblia. Dahil ang Biblia, lahat po tayo makasusumpong ng kasagutan. Ang bawat isa sa atin, partikular sa sitwasyon na ating kinalalagyan at ating nararanasan
sa mga sandaling ito. Ganyan po kahiwaga, mga kapatid, ang Biblia, sapagkat dyan po nangungusap ang ating Panginoong Yahuwah. Kaya marapat lamang po na dapat talaga nating pahalagahan ang mga salita ng Panginoong Yahuwah. Paano pa po natin may pakikita, mga kapatid, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos? Dito naman po sa Jeremias, sa 15 talatang 16, ganito ang ating mababasa. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ano po, o paano pa natin maipakikita yung pagpapahalaga natin sa mga salita ng Diyos? Kailangan po ay kapag ating kinabisa ang salita ng Diyos, sa anong paraan? Gaya po ng ating binasa, nung masumpungan po ni Jeremias ang mga salita ng Diyos, ano po kanyang ginawa? Ito'y kanyang kinain. Sa ibang translation po, ay ang sinasabi dito ay he drank them in. Ibig sabihin ay andun yung po pagkauhaw ni Jeremias sa mga salita ng Diyos. Bakit po kaya ganun na lang yung pagkauhaw ni Jeremias sa salita ng Diyos? Sapagkat dito po sa ating binasang ito, ang konteksto ng ating binasa, dito po ay nakararanas ng matinding paghihirap si Jeremias. Kaya nga po siya itinawag na the weeping prophet. Nakaranas siya ng mga pang-uusig, panggigipit, kahit sa hanay pa man din ng kanyang mga kabayang Israel. Hindi po ba kung kailan tayo nakararanas ng matinding paghihirap, ay doon tayo mas lalong uhaw na uhaw. Pero ano po yung ating matututunan dito kay Propeta Jeremias, mga kapatid? Na sa kabila po ng matinding paghihirap, kalungkutan na kanyang naranasan, naging aliwan pa rin po niya yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. Na bagaman, kaya dapat ito rin po ang maging ugali ng bawat isa po sa atin. Bagaman po tayo ay dumaraan sa maraming pagsubok, o kung minsan man ay tayo ay masyadong busy sa ating mga ginagawa araw-araw, may problema man tayo sa ating sambahayan, may problema sa hanap buhay, maging aliwan pa rin natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kapanabikan pa rin po natin ang pagbabasa banal na kasulatan. Dahil dyan po natin masusumpungan ang tunay na kagalakan ng ating mga puso. Ngayon po, matapos na ating malasap at kapanabikan ang mga salita ng ating Panginoong Yahuwah, ano po ang sunod nating dapat gawin para ating makabisa ang kasulatan? Sa Deuteronomio sa 11:18, pakinggan niyo po ang nakasulat. Kaya't inyong ilagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa, at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Paano pa po? O ano po ang sunod nating dapat gawin matapos nating malasap at kapanabikan yung salita ng ating Panginoon Diyos para makabisa natin ang kautusan? Kailangan po mailagak ang mga salita sa ating puso at kaluluwa. Paano po natin magagawa yun, mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Ano pong ibig sabihin nun? Sa panahon po kasi ng bayang Israel, sa kasaysayan ng Israel, ang ginagawa nila noon, pumipili sila ng mga talata buhat sa Torah, isinasabi talaga nila sa kanilang noo at sa kanilang kamay para hindi nila malimutan, para makabisa nila yung kautusan. Sa panahon natin, ganun din po dapat ang gawin natin. Pwede po tayong maglagay ng mga paborito nating mga talata sa ating mga dingding, di po ba? Sa ating tahanan, para doon makabisa natin ang kautusan. Pero alam natin, mga kapatid, na may mas malalim na aplikasyon ito, kahulugan, itong binabanggit na ito ng talata para po sa atin. Sapagkat kapag binabanggit po yung kamay, ito po ay pumapatungkol sa ating mga gawain. Sa makatuwid, para makabisa po natin ang kautusan,
Dapat po nakikita sa ating mga gawa yung kautusan ng Diyos. At kapag sinasabi naman po, o binabanggit yung noo, ito po ay pumapatungkol sa ating pag-iisip. Kaya dapat ding makita sa ating pag-iisip ang kautusan ng ating Panginoong Yahuwah. Sa madaling salita, mga kapatid, kapag palagian nating nagagawa at naiisip ang kalooban ng ating Panginoong Yahuwah, ay mananatiling nakatali po sa atin ang kautusan at mahirap na ito ay ating pang makalimutan. Ganyan po. O sa ganoong paraan, makakabisa po natin ang kautusan. Sino po ang mabuting halimbawa na nakabisa niya ang kautusan? Ito, pakinggan niyo mga kapatid. Pagtyagaan niyo pong pakinggan ang talatang ating babasahin na medyo mahaba-haba po. Mateo 4, 1 hanggang 11. Pagkatapos, si Yahusha ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Yahusha, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Yahusha, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Yahusha, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Alam na natin mga kapatid ang tagpong ito na natin pong binasa. Ito po yung panunukso ng Diablo sa ating Panginoong Yahusha, the temptations of Yahusha. 3 beses siyang tinukso ng Diablo. Napagtagumpayan po ba siya? Napagtagumpayan po ba ang Panginoong Yahusha ng Diablo? Hindi po. Ano po yung mapapansin natin dito mga kapatid? Na kabisado ba ng Panginoong Yahusha yung kautusan? Opo. Ano pong katunayan? Mapapansin natin sa bawat pagsagot niya sa Diablo, ano yung una niya sinasabi? Nasusulat. Ibig sabihin po, kabisado niya talaga ang kautusan. Kabisado niya yung uh, mga talata noon, yung mga Old Testament na mga talata ng Biblia. Meron din po tayo mga kapatid na dapat mapansin po dito. Alin po yun? Napansin niyo po ba yung sinasabi din ng Diablo? Sinasabi din diyan nasusulat. Eh, ibig sabihin, kabisado rin po ng Diablo yung kautusan. Ibig sabihin po ba noon ay dapat rin natin paniwalaan yung Diablo? Hindi po mga kapatid. Ano po ang kaibahan ng Diablo sa Panginoong Yahusha? Opo, bagaman kabisado rin ng Diablo ang kautusan, ginamit niya po ito sa maling aplikasyon, sa maling hangarin. Binabaluktot niya ang katwiran para lang pumabor sa kanyang sariling kapakanan. Pero ang Panginoong Yahusha, ginamit niya ang kautusan sa tamang paraan, tamang layunin at tamang aplikasyon. Kaya dapat, mga mahal na kapatid, maging babala po ito sa bawat isa po sa atin. Lalo sa panahon po natin ngayon. Hindi po lahat ng mga mangangaral na kabisado ang kautusan, memoryado yung mga talata ng Biblia, ay dapat lagi nating paniwalaan. Dahil di po ba, napapansin natin mga kapatid, na maraming mga mangangaral ngayon, yung mga pastor, na
Yung iba nga, halos hindi na nga po tumitingin sa Biblia eh. Magbabanggit laban ng talata ng Biblia, ng mga mahalagang talata sa Biblia. At yung iba naman, kaya gusto nila memoryado yung mga talata ng Biblia, ay para lamang, gusto nila para lamang sila ay hangaan ng tao. Di po ba? Para mang-akit lamang ng tao. Mga kapatid, walang masama na mamemorya natin o makabisa yung mga talata ng Biblia. Pero dapat maging maingat po tayo. Kailangan suriin natin mabuti yung bawat salita o mga talata na ating po tinatanggap o yung mga binabato po sa bawat isa po sa atin. E ano po ang magagawa o magagawa natin kapag ating nakabisa ang kautusan? Mapagtatagumpayan natin ang dyablo o ang kasamaan. Gaya po ng nagawa ng ating Panginoong Yahusha. Nagamit po niya ang kautusan bilang pananggalang o kanyang defensive weapon laban po sa kasamaan. E ano pa po ang magagawa sa atin o magagawa natin kapag nakabisa natin ang kautusan? Ikalawang Timoteo 3:17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Ano po, ano pa po ang magagawa natin kapag kabisado natin ang kautusan? Magagawa po natin maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sa ibang salita po mga kapatid, tayo po ay magiging kasangkapan ng Panginoong Yahuwah sa paglalahad ng kanyang katwiran, kanyang kabanalan, at kanyang dakilang katangian. Sa ano-anong paraan po natin ito magagawa? Sabi ng Biblia, sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan. Totoo po yan, mga kapatid. Dahil nga kapag meron tayo mga memoryado, mga talata ng Biblia, madali po agad nating na i-share yung kalooban ng Diyos. At madali din tayong nakapagtuturo. Ano pa po? Paano pang paraan? Sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil kapag nga meron tayong mga kabisado mga talata, ay agad din po natin nagagamit yon sa pagtutuwid sa kamalian. Kaya makikita natin dito na napakahalaga po na ating makabisa at maisapuso ang banal na kasulatan. Sapagkat ito po ang mabisang kasangkapan para mapagtagumpayan po natin ang kasamaan at ating uh, magampanan ang tungkulin na inatang sa atin ng ating Panginoong Yahuwah at ng ating Panginoong Yahusha. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Napakahalaga po ng ating pinag-aaralan ngayon sapagkat ito po ay tumutukoy sa mga salita ng Diyos. Kaya sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, nalaman natin ang kahalagahan na maisaulo natin, maisapuso natin ang mga salita ng Diyos. Sino po ang napakamagandang halimbawa ng kabisadong-kabisado ang mga salita ng ating Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahusha. Bakit po? Kanino po ba siya nag-aral? Ang nagturo sa kanya ay ang ating Yahuwah Aba mismo. Nalalaman niyo ba mga mahal na kapatid? Nung bata pa ang ating Panginoong Yahusha, taon-taon, yung kanyang mga magulang, si Jose at si Maria, tumutungo sila sa Jerusalem tuwing kapistahan ng Passover. Isang beses, nung 12 taon siya, umuwi yung
yung kanyang magulang, akala kasama siya ng mga iba pa nilang mga kamag-anak na kasama nilang nagpupunta sa Jerusalem. Ngunit ang nangyari, naiwan pala siya. Hinanap siya. 3 araw bago siya nakita, binalikan siya sa Jerusalem. Ano po ang nakita nila? Nakita siya nakikipag-usap dun sa mga guro, tagapagturo ng kautusan. Tinatanong niya, nakikinig siya. Ngayon, yung pong mga tagapagturo, yung mga nakakarinig sa kanya, humanga. Talagang namangha sila sa natutuhan nitong batang ito. Bakit napakatalino nitong batang ito? Kaya alam natin na bata pa lang siya, marami na siyang nalalaman. Alam niyo ba kung ilang taon siya bago siya nagturo? Inumpisahan niya yung kanyang ministeryo? 30 years old, 30 taon. Kaya ibig sabihin, no, 12 taon pa lang, marami nang nalalaman. Ibig sabihin, napakalaking panahon pa. Ang nagugol niya, sa pag-aaral, tinuturuan siya ng ama, kaya alam niya. Ang katunayan po, ang ating Panginoong Yahusya, anong tawag sa kanya? Ang Logos, ang salita ng Diyos. Bakit po? Yung buong banal na kasulatan ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahusya. Kaya nakakapagtaka ba kung alam na alam niya ang buong banal na kasulatan? Hindi po. Kaya dapat matuto tayo sa ating Panginoong Yahusya. Kaya yung pong salita ng Diyos, yung po ay magagamit natin sa ating pamumuhay upang makagawa tayo ng mga desisyon na naaayon sa nais ng ating Yahuwah Aba at ng ating Panginoong Yahushua Masiyak. Magagamit natin yon upang maihanda tayo sa paggawa ng mabuti. Ngayon po, ayon kay Apostol Pablo, ano pa ang dahilan kung bakit mahalaga na isa puso at isa ulo natin ang banal na kasulatan? Ito po ang sagot sa Efeso 6:17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo, ano pa ang dahilan kung bakit mahalaga na isa puso at isa ulo natin ang banal na kasulatan? Ang sabi po sa talata, isuot ang helmet. Yung helmet po ay kasama nung kasuotang pandigma na dapat nating isuot. Ano-ano po ba yun? Ano-ano po ba yun? Ang sabi, isinturon ninyo ang katotohanan sa inyong mga bewang. Balutin ang inyong dibdib yung katwiran ng Diyos. Maging kalasag ninyo ang pananampalataya, helmet ng kaligtasan. Ayun po, puprotektahan tayo sa mga palaso ng kaaway, palaso na galing kay Satanas. At gamitin natin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba ang salita ng Diyos kung gaano katalim? Ang sabi po sa ibang talata ng Biblia, matalim kaysa sa 2 blade na espada. At ito'y makatatagos sa kaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu. Sa kaibuturan ng kasukasuan at ng buto upang malaman ang nilalaman ng puso. Kaya napaka makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Bakit po?
Magagamit ba natin yung ordinaryong mga armas kamukha ng baril, mga patalim? Hindi po. Bakit po? Ang kalaban natin ay ang kapangyarihan ng kadiliman na pinangungunahan ni Satanas. Kaya kailangan natin ang tabak ng Espiritu na ang salita ng Diyos upang mapalayas natin ang demonyo gaya ng ginawa ng ating Panginoong Yahusya. Kaya tayo po dapat i-focus natin ang ating mga mata sa kautusan, mga salita ng ating Yahuwah Aba. Ano po ang magiging magandang bunga kung laging nakatuon ang ating mga paningin sa salita at kautusan ng ating Aba? Ito po ang sagot sa Salmo 119 at 6. Kung gayoy hindi ako mapapahiya, yamang itinuon ko sa lahat ng iyong mga kautusan ang aking mga mata. Bakit po? O ano po ang magiging magandang ibubunga kung laging nakatuon ang ating mga mata sa salita at kautusan ng ating Aba? Ang sabi po, hindi tayo mapapahiya kapag itinuon natin ang ating mga mata o ang ating mga paningin sa mga kautusan ng ating Yahuwah Aba. Ano pong ibig sabihin nun? Yung ba babasahin lang natin? Hindi po. Tutuparin natin ang mga utos. Kaya hindi tayo mapapahiya kung hihingi tayo ng tulong, mananalangin tayo sa ating Yahuwah Aba, hindi tayo mapapahiya. Kung tayo'y lumalapit, mga mahal na kapatid, sa mga tao, maaring tanggihan tayo. Sasabihin nila, oh, hindi kita matutulungan ngayon. Walang-wala ako ngayon. Ngunit, kung tayo ay puspos na naglilingkod, ang ating mga mata nakatingin sa lahat ng mga kautusan ng ating Yahuwah Aba at Yahushua Mashiach, ibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan natin. Hindi tayo mapapahiya. Ano po ang nahahayag at napapatunayan kung pinagsusumikapan natin na isa ulo at isa puso ang banal na kasulatan? Ito po ang sagot sa Juan 14:21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Ano po ang nahahayag at napapatunayan ng isang tao kung pinagsusumikapan niyang isa ulo at isa puso ang banal na kasulatan? Ang sabi po sa talata, ang mayroon ng aking mga utos, ibig sabihin, nananatili sa ating isipan, nananatili sa ating mga puso, at ano pa? Ito po, huwag nating kalilimutan ito. Tinutupad ang mga yaon. Ibig sabihin po, hindi lang matutuhan natin yung mga utos, maisaulo natin, maisapuso natin, kundi kailangan tuparin natin. Kapag ginagawa natin yan, yung dalawang bagay na yan, ay mapapatunayan natin na iniibig natin ang ating Panginoong Yahusya. Kaya ano sabi niya? Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko. Iibigin din tayo. At ako'y magpapakahayag sa Kanya. Napakapalad po ng isinasaulo, isinasapuso, ang mga utos, tinutupad yon sapagkat iibigin siya ng ating Amang Yahuwah at iibigin din siya ng ating Panginoong Yahushua Mashiach
at magpapakahayag sa Kanya. Masusumpungan natin siya sa ating mga pananalangin, madadama natin, kasama't kapiling natin ang ating Panginoong Yahusya. Ano pa po ang napapatunayan kung nagsisikap tayong isaulo at isa puso ang banal na kasulatan? Ito po ang sagot. Juan 15:7 at 15 pa. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ano po ang napapatunayan? Kung nagsisikap tayong isaulo at isa puso ang banal na kasulatan. Ang sabi po sa talata, tatawagin silang kaibigan ng ating Panginoong Yahusya. Mapapansin po ninyo, ang sabi niya, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Tatawagin ko kayong mga kaibigan. Ano pong pagkakaiba nung alipin at ng kaibigan? Ang sabi niya, yung alipin, hindi nalalaman ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit ang kaibigan, nalalaman. Kaya tayo po, kapag tumanggap tayo ng utos sa ating Panginoong Yahusya, kailangan inaalam natin, pinag-aaralan natin. Hindi kamukha nung susunod lang yung alipin, pagkat hindi niya alam ano ba ang maaaring maging pakinabang sa buhay ko sa pagsunod. Basta susunod sila, hindi nila alam kung ano ang magiging epekto noon sa kanyang buhay. Kailangan po malaman natin ang kalooban ng ating Panginoon. Yan po ang pagkakaiba. Nagsusuri, nag-aaral sila. Inaalam nila. Itong inuto sa akin ng Panginoong Yahusya. Ano pa kaya ang gusto niyang matutuhan natin? Kaya tayo po, nag-aaral tayo nang tayo'y matawag sa assembly. Marami po tayong natutuhan sapagkat nag-iisip tayo nung manalangin ang ating Panginoong Yahusya bago siya umakyat sa langit. Ang sabi niya, Amang banal, iligtas mo sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang bigay mo sa akin. Tinatanong natin, ano ba yung pangalan na binigay ng ating Panginoong Yahuwah sa ating Panginoong Yahusya? Ngayong alam na natin yung pang-aalam natin. Yung pala, noon, ang pagkaalam natin, Jesus, ano ba ang pangalan ng Ama? Jesus ba ang pangalan ng Ama? Hindi po. Nung matutuhan natin, ang pangalan pala ng Ama ay Yahuwah, ang pangalan ng anak ay Yahusya, nang ibig sabihin, Yahuwah saves o si Yahuwah ang nagliligtas. Kaya yung pangalan ng anak, nandun din ang pangalan ng Ama. Yun ang natutuhan natin. Hindi yung pangalang Yahusya, hindi po pangalan ng isang lasenggo na sinasabi ng isang ministro. Hindi po. Kaya tayo po tinuturing na kaibigan sapagkat alam natin ang ginagawa ng Panginoon. Ano pa pong ibig sabihin nun?
meron tayong kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua. Pagkakaibigan ka, may kaugnayan ka. Ibig sabihin nun, merong bonding. May bonding ka sa Panginoong Yahushua. Kaya yun po ang bentahe ng pagiging kaibigan. Kaya ano po ang sabi sa talata? Ang sabi, anumang inyong hingin sa aking pangalan, ibibigay o gagawin sa inyo. Kaya yun po ang matatamo natin kung tayo'y maging kaibigan ng ating Panginoong Yahushua. Ano naman po ang inaasahan sa atin ng ating hari bilang kanyang mga kaibigan? Ito po ang sagot sa mga awit 1 at 2. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa utusan ni Yahuwah. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ano naman po ang inaasahan sa atin ng ating hari at ng ating Yahuwah Aba bilang kanilang mga kaibigan? Tayo po, gagawin nating kasiyahan ang pagsunod sa kautusan ng ating Yahuwah Aba. Binubulay-bulay natin ito, ang kanilang mga salita, sa araw at gabi. Ano pong ibig sabihin ng binubulay-bulay? Dinadama natin, binabasa natin at tinitingnan natin. Ano ba ang naging epekto nito sa aking buhay? Nung ako'y magkaroon ng karamdaman, itong binasa ko. At nagkaroon ako ng iba yung lakas. Pinalakas mo ko, o Yahuwah Ropeka. Kaya binubulay-bulay natin. Ibig sabihin, nais nating nasa paningin natin parati ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Para yang mag-asawa na nagsama na 40 taon, 50 taon, 60 taon. Pagka nawawala yung isa, hinahanap. Nais nila makasama parati. Dahil matindi ang pananabik sa mga salita ng Diyos, sa mga utos ng Diyos. Kaya yun ang dapat nating gawin. Magkaroon tayo ng pananabik sa mga salita ng Diyos, sa ating Panginoong Yahushua, na siyang salita ng Diyos, sapagkat siya ang ating kaligtasan, siya ang ating ilaw. Ano po ang ating maasahan kung magkakaroon tayo ng masidhing kasiyahan kay Yahuwah Aba? Huling talata po na babasahin natin, mga awit 37:4. Magkaroon ka ng masidhing kasiyahan kay Yahuwah at ibibigay niya sa iyo ang mga kahilingan ng puso mo. Ibig sabihin po nito, kung ang kaligayahan natin, ang kasiyahan natin, ay kay Yahuwah natin hinahanap, doon sa pagtupad ng kanyang mga utos. Dahil nais natin, mabigyan siya ng kaluguran. Nais natin, lumigaya ang ating Panginoong Yahushua at Panginoong Yahuwah. Maging katulad tayo ni Haring David, na sabi ng Panginoon Diyos, si David ay isang tao na nagmamalasakit sa aking puso. Kaya pagka tayo po nagkaroon ng kaligayahan, kasiyahan sa paglilingkod sa ating Panginoong Yahushua, magiging katulad tayo ni Haring David,
nagmamalasakit sa puso ng Diyos. Ano po ang gagawin niya? Ibibigay niya sa atin ang kahilingan ng ating mga puso. Kaya mga mahal na kapatid, sa inyong pagkakaupo, ano po ba ang mga kahilingan ng puso ninyo ngayon? Ano ang inyong pangangailangan sa buhay? Kayo ba'y may mabigat na karamdaman? Tumawag kayo sa ating Yahuwah Ropeka. Tumawag kayo sa ating Yahushua HaMashiach na nung nandirito siya sa lupa, siya'y nagpagaling ng maraming mga tao. Sino man, maaring hindi kayong may karamdaman ang inyong mga mahal sa buhay, idalangin natin sa ating Panginoong Yahuwah at sa ating Panginoong Yahushua. Ano pa ang inyong pangailangan? Kailangan ko po ng itutustos sa pamumuhay ng aking sambahayan. Huwag silang magutom. Hilingin natin sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Ano pang pwede nating hilingin? Marami tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nating kasama sa assembly. Hilingin natin na sana'y maliwanagan din ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, mabuksan, makita nila ang katotohanan ng mga salita ng Diyos at ng ating Panginoong Yahushua upang makasama natin sila sa loob ng assembly. Idalangin din natin na tayo ng mga tinawag sa Assembly of Yahushua. Sana tayo pong lahat. Walang maiiwan, kundi tayong lahat. Sa pagtunog ng huling pakakak, kung bababa na ang ating Panginoong Yahushua mula sa langit, tayo, kung tayo man ay namatay, ibabangon tayo sa ating mga libingan. Kung tayo'y buhay, lahat tayo bibigyan ng spiritual na mga katawan, malwalhating mga katawan na maaaring makasalubong sa ating Panginoong Yahushua sa alapaap upang makasama natin habang buhay. Yan po ang ating hilingin, na tayong lahat makatapos tayo ng ating mga takbuhin, makita natin ang ating Panginoong Yahushua upang makapagpasalamat tayo, mayakap natin ang ating Panginoong Yahushua at ang ating Yahuwah Aba. Tumayo na po tayong lahat, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Aba, banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Mapapalad po kaming magkakapatid sapagkat sa aming pag-aaral at sa aming mga pagsamba, muli mong binusog ang aming mga kaluluwa. Binigyan mo ng kaligayahan ang aming mga puso sapagkat natutuhan namin ang iyong banal na katotohanan, ang iyong mga salita nagagabay sa amin habang kami naglalakbay sa magulong sanlibutan ito. Maraming salamat, o dakila naming Diyos. Mga hamak kami, wala kaming kabuluhan sa mundong ito. Gayunman nagpapasalamat kami sapagkat tinawag mo kami. Sumasampalataya kami, o dakila naming Diyos. Kami may halaga sa iyong paningin. Kaya Ama, tanggapin mo ang taos-puso naming pasasalamat. Pinupuri ka namin, Ama. Dinadakila namin. Minamahal ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, at buo naming pag-iisip. O dakilang Panginoong Yahushua,
Ikaw po ang luklukan ng mga biyaya, ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw din ang aming guro. Ikaw ang nagturo sa amin ng mga utos ng ating Ama. Ang kami lumakad ng naayon sa kanyang kalooban. Ikaw po, o dakilang Panginoong Yahusya, ang nagpagaling sa mga may sakit nung nandito ka sa lupa. At alam namin, o dakilang Panginoon, nandiyan ka man sa langit, kaya mong pagalingin ang iyong mga hinirang. Kaya kung mayroon kang mga lingkod sa sandaling ito na may mga karamdaman, o dakilang Panginoong Yahusya, muli kang maghimalha sa iyong mga lingkod. Ibigay mo ang kagalingan ng iyong mga hinirang. Maraming salamat po, o dakilang Panginoong Yahusya, sapagkat tinawag mo kaming mga kaibigan. O dakilang Panginoong Yahusya, kung titignan namin ang aming mga sarili, hindi po kami karapat-dapat sapagkat puspos kami ng pagkakasal at pagkukulang. O dakila naming Panginoon, itulot mong makasunod kami sa iyo. Hindi ka namin ipagpapalit sa kanino mang religious leader sapagkat ikaw po, o Panginoong Yahusya, ang nagtiis ng matinding hirap. Napako, namatay sa krus. Ang dugo mong dumanak ang naghugas sa marami naming mga kasalanan. Maraming salamat. Susunod kami sa iyo. Itutuon namin ang aming mga paningin sa iyong pagbabalik. Itulot mong kami maging mapalad. Masalubong ka namin sa himpapawid upang makasama mo na habang buhay. O dakila naming Yahuwah Abang, sumasampalataya po kami. Nadinig mo ang aming mga dalangin. Patuloy mong pagpapalain ang lahat ng iyong mga lingkod, magbuhat sa mga magulang, hanggang sa mga anak, maging sa aming mga apo, dakila naming Aba. Lukuban mo kami ng iyong banal na kapangyarihan upang kaming lahat makatapos kami ng aming mga takbuhin. Ang lahat po'y magalang naming ipinakikiusap po sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua Mashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng Ruach Kodash, sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, isang paalala lang, ito ay tungkol po sa Children's Ministry. Ang susunod na klase ay sa darating na weekend, not this weekend, but next weekend, April 12 and April 13. Sana po lahat ng mga magulang na meron pong mga anak ay makasama dito po sa ginagawang ministry para sa mga kabataan upang sa kanilang kabataan sila ay masanay na sa pagbuklat ng Biblia at pagkaalam ng mga stories ng Biblia para po sa kanilang pag-uunlad sa pananampalataya at pagkakilala sa Ama at sa ating Panginoong Yahushua. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.